Hi everyone! Welcome to Solid Tech Reviews. At ito ang Pebble Watch. Naalala niyo pa ba yung smartwatch na to? Nilaunch ang Pebble Watch through Kickstarter campaign noong April 11, 2012 hanggang May 18, 2012. At nakalikom sila guys ng $10.3 million at tineclare sila na most funded project in Kickstarter history noong mga panahon na yon. At noong January 2013, nag-start na silang mag-ship ng mga smartwatches nila sa buong mundo. Pero sadly, noong December 7, 2016, after more than 3 years, dineclare ng Pebble ang kanilang company na bankrupt. At tuloy nilang shinutdown ang Pebble project. At ibinenta nila ang kanilang intellectual property sa Fitbit. Kaya yung Fitbit na ngayon ang nagtutuloy sa smartwatches ng Pebble. Well, baka pa natin pinag-uusapan yun guys. Dahil dito. So, balikan lang natin saglit guys yung Pebble Watch na pinakita ko sa inyo kanina. So, ito yon. Yung Pebble Watch na yan, or yung Pebble 2, ang pinaka-paborito kong smartwatch sa lahat. Sadly lang, nung gusto ko na siya at meron na akong konting budget para mabili yung smartwatch na yan, discontinued na sila. So, medyo natakot na akong bilhin kasi wala ng software support ng mga panahon na gusto ko na siyang bilhin. Kaya, ang replacement ko para sa Pebble ay Amazfit Bip tsaka Amazfit Pace. At alam niyo na yun. At sila na ngayon yung paborito kong smartwatch. Pero, nitong mga nagdaang buwan, meron ako nakitang advertisement sa GoFundMe. At nagulat ako guys sa itsura ng smartwatch na gusto nilang buuin. Tingnan nyo to. Sobrang familiar yung design. At na-convince ako na ito na talaga yung papalit sa Pebble 2 na sobrang paborito kong smartwatch. So, hinanap ko yung kanilang Facebook page at chinat ko sila. Surprisingly, nag-reply sila. At nagkaroon kami ng usapan na i-introduce ko yung smartwatch nila dito sa Philippines. At pumayag naman sila. Pumayag din sila na i-review ko yung smartwatch nila in Tagalog. Kaya pag-usapan natin guys ang VilaWatch. So, unbox muna natin guys. So, sa loob ng box, makikita natin yung watch. Nandiyan din yung band strap, magnetic charging cable, at user guide. At yung watch na to guys ay merong 140 mAh na battery. At meron din siyang IP67 rating. At katulad guys ng original Pebble 2 watch, itong VilaWatch ay meron ding e-ink technology. Iba to guys sa trans-reflective screen ng Amazfit Bip at Amazfit Pace. Kasi yung e-ink or electronic ink ay yung ginagamit na display ng Amazon Kindle. So, mas sharp yung mga text niya, lalo na sa outdoor. At yun na yun guys, ang ginagamit ng Pebble 2 watch nung buhay pa sila. So, sobra ako guys na-excite nung na-unbox ko to. Sabi ko, gagamitin ko siya for 1 week after ko ma-unbox. Pero sumobra ako sa 1 week guys, pasensya na. At pag-usapan natin ngayon guys, sinobserbahan ko sa watch na to at ito na ba talaga yung karapat-dapat na replacement para sa Pebble 2 watch. So, kumusta yung paggamit ko sa watch na to guys after almost a month? Okay, number 1. Ang sa tingin kong totoo sa sinabi ng VilaWatch dito sa relo na to ay tatagal to ng at least 100 days. Sa tingin ko, totoo yun kasi e-ink to, napaka-kaunti lang ng power na ginagastos niya sa battery. At yung 140 mAh na battery, napakalaki na nun para sa e-ink display. At yung strap ng relo na to guys, sobrang ganda din. At na-amaze talaga ako sa strap kasi napakadaling suotin, hindi siya nakaka-irritate suotin kahit na pawis ka na. Tapos although hindi ko pa siya china-charge, sa tingin ko napakaganda ng design ng pag-charge niya kasi gaganyan mo lang, may na-charge mo na siya. Hindi katulad ng mga Amazfit na relo, talagang sinusuot mo siya sa charging cradle para ma-charge mo. So ito, hindi na hassle yun. Kailangan mo lang idikit sa magnet. At matagal na makalimutan guys, yung strap ng VilaWatch ay pwedeng palitan. Meron siyang quick release sa magkabilang strap, kaya pwede nating palitan yan ng iba. Meron din siyang heart rate sensor sa ibaba. Mamaya pag-usapan natin yan. Meron siyang 3 buttons, rubber buttons dito sa gilid. At sa kabilang gilid, meron siyang isang rubber button. So, tama kayo guys, yung magkabilang gilid ng VilaWatch ay rubber. At sa tingin ko guys, yung build quality ng VilaWatch ay sobrang katulad talaga ng Pebble 2 watch. Yun lang, antigas lang talaga ng buttons niya. Kung pipindutin mo yung button sa bawat gilid, antigas talaga. Talagang didiinan mo siya para lang mapindot mo. Yan. Talagang titiinan mo siya. Na I think after a couple of months ng paggamit nito, talagang ma-damage
yung gilid ng watch dahil nga rubber lang. Okay, zoom ko ng konti para mas ma-appreciate nyo yung watch. Okay, anyway, yung screen ng Villa Watch medyo nakaangat. Ayan, nakaangat siya. Pero I think okay lang naman kasi Corning Gorilla Glass naman yung watch na to. So, doon tayo sa interface. At dito ko medyo na-i-intriga guys mula nung na-open ko siya. So, tingnan natin. No? So, yung button dito guys sa gilid, yan yung pinaka-home button tsaka back button niya kapag nasa menu ka. At kapag pindot mo yan ng matagal, sadly, backlight yung makikita mo. At mamaya pag-usapan pa natin yan. So, dito muna tayo sa navigation ng watch na to. So, dito sa pinaka-top button niya, sa pinaka-taas, pag pinindot natin yan, calendar yung makikita natin. Ang ganda ng display, diba? Talagang e-ink yung ginamit niya. At kitang-kita mo talaga yung text kahit na sobrang liit ng screen. Yung bawat number dun sa kalendaryo yung makikita mo. Okay, next, yung nasa gitna naman, yan yung pinaka-settings niya. So, merong today or yan yung location mo tsaka yung temperature sa lugar mo. At sadly, hindi gumagana ng maayos yan. Back natin. Meron siyang pedometer o yung step counts. At nakita ko naman na medyo accurate yan. Heart rate, medyo accurate din. Meron ding reminder. Pwede kang gumawa ng reminder. Yan. Tapos, dito sa tools, merong calendar, memo, album, QR code, fake call, at inbox. Tapos, sa settings, yan, pwede nating baguhin yung date, tsaka yung time format, tapos yung face, or watch face natin to clock. Tapos, pwede nating baguhin yan to picture, digital, at lock ulit. Yun, yung settings niya. Pag-usapan din natin guys, no, kung ano yung mga ayaw ko dito sa Villa Watch. At pag-usapan din natin kung meron ba siyang future or dapat nyo na ba siyang bilhin ngayon. Okay, so number 1 guys, sa paggamit ko nito, hindi siya touchscreen. At makes sense naman kasi meron siyang button sa gilid. Pero kagaya nung sinabi ko kanina, napakatigas nung buttons sa gilid. Ang hirap pindutin. At sigurado kung yun ang magiging cause ng pagkasira ng buttons. Number 2, meron siyang companion app, meron siyang Villa Watch application, pero wala nang ibang pwedeng magawa yung watch na to kundi sabihin sa atin yung oras. At dito sa settings sa application, wala din tayong makikita ditong kahit anong notification settings. Ang meron lang dyan, mapapalitan mo yung watch face gamit yung mga wallpaper. Pwede ka rin mag-set ng reminder at gumawa ng memo na meron ding reminder at mag-upload ng photo para ulit sa watch face mo. Yun lang. Wala nang iba. At kung minsan, yung Villa Watch, hindi accurate yung oras na binibigay unless i-open mo ulit yung companion app niya at ma-update ulit yung date tsaka yung oras ng Villa Watch. So, tama kayo guys, wala tong notification. Wala siyang push notification. Sinubukan ko na kahit ano, nireset ko, nireinstall ko yung application, wala talaga. Walang dumadating na notification sa akin kapag may text, chat, or text message. Tapos, yung choices ng kanyang watch face ay hindi ganun kadami. Kung gagawa ka naman ng sarili mo, medyo frustrating kasi kailangan ng specific size ng picture mo. Tapos, yung pedometer niya, yung step counts niya guys, ay kailangan mo pang puntahan dun sa settings, yung kanina, yan, para makita mo yung step counts mo nung araw na yun. Pero, kahit anong gawin natin, hindi mo makikita yung step counts mo dito mismo sa home screen. At ang isa pa sa naka-frustrate sa akin dito sa Villa Watch ay yung kanyang heart rate. Kahit ito na lang sana gumagana pero hindi pa rin. Unless pumunta ka dyan sa heart rate at mag-i-start na siyang basahin yung heart rate mo kapag suot mo na siya. At nakaka-frustrate yun kasi ang ina-expect mo sa isang smartwatch, automatic yung heart rate niya. Pero sa Villa Watch, hindi pa ganun. At napakarami ko pang masasabing negative sa watch na to. At kulang ang 15 minutes para masabi kong lahat sa inyo yung negative dito sa Villa Watch. Okay, so una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Villa Watch sa pagtitiwala na binigay nila kasi tayo yung unang Pinoy tech reviewer na nakahawak ng Villa Watch na kapareho talaga ng footprint ng Pebble 2 watch. At sobrang high hopes ako talaga nang makita ko yung box at nang makita ko personally yung Villa Watch. Pero masyado ako na-disappoint sa software niya, so kung paano nila ginawa yung body, napaka-tigas ng buttons na magiging reason pa para masira tong watch na to. At ang good news naman, si Villa Watch ay tuloy-tuloy pa rin yung development sa watch na to. Siguro ito yung pinakaunang result ng mga test tsaka development nila. Ang medyo nakaka-bother lang sa akin, nag-i-start na silang ibenta tong watch na to nang hindi ganun kamura, kahit na ganito pa yung itsura at performance ng watch na to. So hindi pa siya worth it bilhin sa ngayon.
Pero kung magiging better yung watch na to in the future, magiging katulad na nila talaga yung Pebble, or kahit hindi 100%, pero sana maging smooth yung performance, maging smooth yung experience, lalo na yung buttons, yung navigation, yung pedometer, yung heart rate sensor, yung watch faces. Sa tingin ko, karapat dapat siyang bilhin. At isa pa pala, sa hindi ko nabanggit kanina guys, hindi mo siya makikita sa gabi. Ganun kapangit itong Villa Watch ngayon. Hindi mo siya makikita sa gabi. Makikita mo lang siya kapag umaga. So, technically, si Villa Watch ay isang normal watch na wala na ibang magagawa kundi sabihin sa'yo kung anong oras na. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong to. So, kung in the future, makita mo ulit yung Villa Watch, i-double check mo muna kung na-improve ba nila talaga yung performance ng watch na to na ni-review natin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.